What is up mga ka-insekto? Rehousing project tayo for Sanemi today. Let's go! So una natin gagawin, syempre linisin natin yung bagong enclosure. Konting padaan lang ng tubig, tas patuyuin lang natin. And then yung substrate naman, konti lang yung substrate na ilalagay natin para kapag may mga burrowing feeders tayo, hindi sila makapaghukay. And dadagdagan ko pa yan nung substrate dun sa luma niyang enclosure. And then, lagay lang tayo ng mga branches. Hindi ko na siya ilalagay ng padiagonal kasi gusto ko yung gitna ng enclosure malinis siya para pag nag-molt si Sanemi, siguradong walang sasagasaan. So, ang gagawin ko lang dyan is magsisiptay ako ng 4 na branches. Isa dun sa ibabaw, isa dun sa bawat sulok. Ang hindi ko lang lalagyan is yung ibaba, pati yung front kung saan pwede nating silipin si Sanemi. Tapos mist natin ng konti yung kanyang bagong enclosure para maging moist. Ilagay na natin si Sanemi para makita natin kung ano yung magiging reaction niya sa bagong enclosure niya. And then makita rin natin kung may mga problema, mga dapat nating ayusin bago natin iwan. At this point, napansin ko na hindi makakapit si Sanemi dun sa bubong nung bago niyang enclosure. Akala ko kaya niyang umakyat hanggang dun sana sa main branch na nakadikit dun sa ibabaw. Pero mukhang hindi. So yun, napagdesisyonan ko, nalagyan na lang uli ng mesh yung ibabaw para may kakapitan si Sanemi. So yan, binalik ko muna siya dun sa luma niyang enclosure habang ikakabit ko yung mesh dun sa kanyang bagong enclosure. Hindi ko na na-videohan yung part kung saan nilalagyan ko ng mesh yung ibabaw, pero kung titingnan nyo yung door niya, meron ng mesh na parang net. Doon nakakapit si Sanemi. Try na nating ilagay uli si Sanemi. Tingnan natin kung nag-work yung mga upgrades natin. Ayan, kitang-kita nakakakit na siya. So I think okay na kay Sanemi itong bago niyang enclosure. Mission successful tayo for today. Thank you for watching. Bye-bye!